Yan, good day everyone. So, ngayon naman ipapakita natin kung paano mag-check ng unit. Yung basic lang. So, again, di tayo expert, hindi naman tayo mekaniko. Pero at least yung nalalaman natin. Share lang natin, di ba? So, yan. So, magkaibang ako pag, syempre as buy and sell, sa loob ng almost 5 years. So, iba ang diskarte ko sa manual tsaka sa matic pagtingin. Pero almost same lang. So may pinagkaiba lang kasi nga yung sa manual yung mga clutching, yun yung mga clutch lining yun, chine-check ko rin yun. No, pero sa scooter, actually mas mahirap i-check yung scooter. So this one is scooter, Kimco Light. So paano ba siya chine-check? So at least yung mga yung mga wala bang budget. Diba kasi syempre pag papacheck ka minsan, dadala ka mekaniko, babayad ka pa ng 500, diba? 1,000 yung minsan. Syempre arawan yan eh. So mostly 500 ang binibigay, no? Pero kung barkada, syempre 300, diba? Pakain lang. So yun lang. So mga basic lang naman tinitingnan yan eh. So, pakita ko sa inyo kung paano. So yan, for example, dumating kayo sa kausap nyo. Almost, syempre hindi nyo naman agad i-check agad yung makina, di ba? So, usap-usap muna kayo. Ang una kong tinitingnan agad, paikot. Yan, yung labas. So, yan. Tinitingnan ko kung may bangga, may crack, yung fairings, faded ba yung color, di ba? Yung mga ganyan. So, paikot yan. Check ko yan. So, yan. So, wala naman so far. Tapos, tinitignan ko din yung itong lapag. Kung may leak. So, kung matagal na nakapark dyan or kahit ilang oras lang nakapark, may magli-leak dyan na na oil kung sira yung mga gasket niya or may crack dun sa makina niya. So, ganun. So, mostly lalo pag sa bahay, malalaman nyo agad yan kasi nga may leak agad sa ilalim. So, yan. Kung na-check mo na siya, paikot, second mong titignan is yung makina. So, hawakan mo din yung ganito niya. Ito, kung mainit ba. Yan, kakagamit ko lang din kasi ngayon. So, mainit pa siya. So, pero kung malamig, mas maganda. Ibig sabihin, cold start ka. Ibig sabihin ng cold start, so dapat hindi siya hirap sa starting. Lalo pag tuwing umaga, hindi siya hirap sa starting. So, dapat one click start lang siya. So, start natin. Yun. So, one click start lang siya. Pero kasi nga, aagamit ko lang kanina. So, 30 minutes ago. So, yun. Kapag ganun kasi, kapag kaagamit mo lang, madali talaga siyang start. Pero, yeah. This one naman, okay naman. So, na-cold start ko na ito ilang beses. One click start lang. So, yan. Ang lagi nyo titignan dito, guys. Syempre, hindi mo naman mabubuksan yung makina. Hindi mo mabubuksan yung mismong panggilid niya. Ang pag-asa mo lang para malaman kung may sira. Unang-una sa tunog niya. So kung tunog kalinsing or parang may tunog na may mga bakal na tunog, no, lalo kapag redondo mo, no, in-accelerate mo siya tapos may mga tumutunog na bakal, yan tak 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 gumaganon. Yan, so no na sa atin 'yon. Huwag niyo nakukunin 'yon. So ganun din dito sa panggilid niya. 'Di ba? Sa panggilid okay lang naman. So kung may mga naririnig kayo na something dito, okay lang naman kasi mura lang dito. Pero sa engine, yun sa loob yun sa engine. So kung may mga naririnig kayong kalansing doon or something, lalo kung may usok na yung tambucho, hanggat maaari wag niyo na lang kunin. Kasi mahirap magkaroon ng issue sa loob ng makina. Kahit sabihin mo simpleng issue lang yan, pag binuksan kasi yung makina, mostly halos papalitan na rin lahat. No, kasi siyempre binuksan na rin So paggawa mo na lahat ng pwedeng ipagawa, di ba? Pero yun, so wag niyo nang kunin kung may mga tunog na kakaiba dun sa makina, lalo kung tunog bakal. So hangga't maaari, soft lang yung tunog niya. Tunog scooter lang. Yan, ganyan siya. Yung halos wala na kayong marinig sa makina. So wala naman siyang usok. Yun, i-accelerate nyo din siya. Todo nyo. Yun. Kung wala namang usok,
black smokes o white smoke, lalo na yung blue. So maganda yun, no? Pero kung minsan kapag black smoke, minsan marumi lang to, na-stuck lang yun dito. Pero hanggat maaari, huwag kayo kukuha na may smoke or anything na may usok. Kasi may possible may problem na sa ano yun, sa mismong block niya, sa blockhead niya. So yun. So pangatlo na tinitignan ko agad, pinapa-under ko siya. So tinetest drive ko siya. So test drive mo kahit mga 1 to 2 kilometers hanggang 5 kilometers, no? So kahit gasan nyo na lang, magkano lang naman gas ng motor. So 100, di ba? Di naman ganun kasama. So yun, i-test drive nyo siya. Kung wala kayong nararamdaman na anything, kunyari nag-accelerate kayo tapos hindi siya delayed mag-accelerate, yun, okay, yung goods yun. So ganun kung smooth din ang makina, di ba? Tapos also yung mga shock, tignan nyo rin kapag doon sa mga bako-bakong daan, kung hindi siya matagtag, goods din yun, okay din yung shock kasi mahal din yung shock eh. Yung shock na ito 1,000, katulad na itong Kimco Like, dalawa yan, isa tsaka doon sa kabila. So nasa 1,000 yan I think, lalo na yung Ford, yung sa harap. So titingnan nyo rin kung may mga tagas to. Yan, kung may tagas to, mostly oil seal ang palitin. Pero mahirap kasi to, yung labor na ito, tatanggalin to. Yan, tanggalin yan, pati to, tatanggalin to. So ang labor na pamahal para palitan lang yung oil seal na ito. So yun, maganda sana kung walang tagas. Yan, wala naman tagas. Mostly malalamdam, makikita mo naman nagtatagas na dito. Yan, o kaya doon mismo sa seal niya. So yun, tapos tignan nyo din kung may gas-gas. Kunyari may tagas nga. So tapos may gas-gas pa yung telescopic niya, yung bakal dun sa ano. Hindi lang kita, ang dilim eh. Yun, yung bakal dun sa ano, yung loob nito, yung sa nakataas. Kung may gas-gas dito yun, kunyari may gas-gas dito, may gas-gas dun, yun. So mahal yun, nasa 4,000 I think hanggang 5,000 yung telescopic. So yun, titingnan nyo rin yun. Hanggat maaari wala, no? Pero pausapan nyo na lang sa presyo kung kayang bawasan, pambili lang ng fork, di ba? Ay ng telescopic, okay din sana. Yun, tapos ano pa ba? Tignan nyo rin yung ano, ito yung mga headlight. Yan, buksan natin. Yan. So, gumagana ba, left and right. Yan. Busina, ganun din. So backlight, kung gumagana rin. Nakailaw ba? Hindi pala nakailaw. Yan. Yan. So kung gumagana, okay din yan, all goods. Tapos pang ilan na ba? Pang apat yung mga headlight, no? Pang lima, ito yung mga gauge. Kung gumagana lahat yan. Sa kaso ni Kimco Like, wala siyang check engine, I believe. So wala. Yun, so walang umiilaw. Unlike sa yung ibang scooter or ibang motor, may check engine. Dito wala eh. Wala ako nakikita. Or baka ano lang. Pero wala siya. So maganda sana kung may check engine. Kasi iilaw muna yun. Tapos mamamatay din ng ilang segundo lang. So ganun yung pag-check ng ano. Tapos yung odometer, check nyo rin. Kung 8,000, yan, 8,500. Kung gumagana tong odometer or speedometer tawag yan. Kasi yan yung mga lightings kung gumagana. Yan. So yun, ito gauge, gumagana naman. Tapos may ano din siya, may time. Ayun. So yan. So yun, kung okay naman na lahat, na-check nyo na, napa-under nyo, okay din yung engine, okay, nasa inyo yung panlabas na itsura. Pero sa panlabas, actually, ano na lang to eh, secondary. Ang pinaka-primary talaga natin, engine. So kung may problema yung engine, yun, kung may maririnig kayo na parang bakal-bakal na tunog sa loob, huwag nyo nakunin. Ayan. Pero kung okay naman, goods naman lahat, yung panlabas, kahit gas yan, okay lang yan, walang problema doon kasi mura lang naman yung mga fairings, mura lang di magpapintura. Pero hanggat maaari, walang basag or walang bangga doon sa fairings mo, yun, hanggat maaari. So yun lang.
Kasi mas maganda kung walang basa. Mas madaling remedyohan yung mga pintura, di ba? So pang ilan na ba? Pang-anim ang pinakahuling titingnan natin. Ito, papakita ko sa inyo. Ang pang-anim na tinitingnan ko is serial and engine number. So serial number, chassis number nandito yan. Iba-iba no, iba-ibang scooter, iba-ibang motor, iba-iba rin din yung lugar ng ng serial number o yung chassis number. Yan. Kita ko. So hindi lang kita, pero yan yung mga number. Ayan. So may number siya dyan. Check nyo yan. Kung tugma sa CR, sa papeles. Yun. Kasi isa lang na magkamali dyan. Mahirap habulin sa sa LTO. Tapos engine number. Nandito naman. Mostly ang engine number sa ilalim. Saan na ba yan? Hindi ko makita. Ito. Hindi lang kita yan. Kita pa. Ayan o. Ito. Yan. Yan 250253. Yan, kita. So yun, check nyo yun. Kasi isa lang na hindi tumugma dun sa engine tsaka chassis number niya. Kahit number o isang letra, isang number. Yun, isang number lang or isang letra lang ang hindi tumugma dun sa papeles niya. Mahirap habulin sa LTO yun. Yun, kaya hanggat maaari, tugman-tugma. No, kahit isang numero lang yan, kahit isang letra. Wait lang, lalak ko lang tong motor. Ayan, lalak na. Ayun, so check nyo lahat yan, yung mga chassis tsaka engine number. So yun lang, ganun lang ang tumingin. Basic lang siya. So 6 lang naman yun. Yun ang lagi nyong magiging guidelines. So at least may idea kayo, no? Pero kung talagang ayun, kumain lang ulit siya ng di ba? Ng ilang minutes, 5 minutes. Pero kung kung gusto niyo makasiguro, ayun, talagang kailangan niyo kailangan mag-hire na or parang magdala ng mekaniko, di ba? Pero mostly dun sa basic na yun, okay na yun. Pera na lang kung bagong-bagong model, di ba? Mga 2000, kahit pa paano 2012 hanggang 2000 ngayon 2025, okay gamitin yung mga basic. Pero kung mga vintage like 1990s model, yan 2010 pababa, yun mas mainam kung may mekaniko kasi mas ramdam nila yung yung mga kung yung mga pwedeng pagawa yun sa motor. So yun lang naman. Ayun lang. Thank you everyone. God bless.